At para sa ating mga balita, Philippine Navy sumugod na sa Sandy Cay Island. China walang nagawa. At China susuportahan daw ang Pakistan laban sa India. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Sa ulat ng Financial Times, isang hindi pinangalanang opisyal ng Pilipinas ang nagsasabing umalis din ang China Coast Guard matapos iladlad ang bandila sa Sandy Cay. Wala rin umanong indikasyong permanente itong inokupahan ng China. Kamakailan ay naganap ang isang PR wrestling match sa pagitan ng China at Pilipinas sa gitna ng mga pinag-aagawang teritoryo. At ang torpeyo ay isang maliit na tipak ng buhangin sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay mga strategic waterways na matagal nang pinagtatalunan. Maraming bansa ang umaangkin sa iba't ibang bahagi nito kabilang ang Pilipinas. Pero gaya ng nakagawian, inaangkin ng China halos buong bahagi ng dagat na ito. Ngayon, parehong nagsagawa ng magkatunggaling photo opportunity ang China at Pilipinas sa lugar na ito. Kapwa nila itinaas ang kani-kanilang pambansang watawat sa maliliit na sandbar sa West Philippine Sea. Isang pangyayari na lalo pang nagpainit sa matagal ng tensyon sa rehiyon. Pagdating sa politika, mahalaga ang pagpapakita ng optics. Minsan, nakakatulong ito sa diplomasya, pero minsan din ay lalong pinalalala nito ang matagal ng tensyon. Ang tinutukoy natin ay ang nagbabanggaang public relations stunt ng China at Pilipinas. Parehong itinayo ng dalawang bansa ang kani-kanilang pambansang watawat sa isang maliit na tipak ng buhangin sa West Philippine Sea, isang strategic route sa Indo-Pacific at itinuturing na isang potensyal na sentro ng digmaang pandaigdig. Iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya ang umaangkin sa mga bahagi ng dagat na ito, pero iginiit ng China ang pagmamay-ari sa halos buong katubigan. Yan ay kahit sinabi na ng International Tribunal na walang basehan ang mga inaangkin ng China. Sa nakalipas na 2 dekada, sinakop ng Beijing ang maraming bahura sa dagat kahit malayo na ang mga ito sa mismong border ng kanilang bansa. Nagpatayo sila ng mga pasilidad militar at daungan sa kanilang mga barko. At ngayon nga, isa na namang bagong larawan ang inilabas ng China kung saan inaangkin naman nila ang isang maliit na sandbar na kung tawagin ay Sandy Cay. Isang hanay ng 3 walang nakatirang sandbar malapit sa isla ng Pag-asa kung saan may military outpost ang Pilipinas. Nagsimula ang pinakabagong sigalot na ito noong nakaraang linggo. Ayon sa mga state-owned media ng China, isinagawa raw nila ang kanilang sovereign jurisdiction sa Tesian Reef, ang tawag ng mga Chino sa Sandy Cay. Kasunod nito, ipinalabas sa kanilang telebisyon ang larawan ng mga opisyal na nakasuot ng itim na uniforme habang naglalakad sa maputing sandbar. May isa pang larawan na nagpapakita ng 4 na opisyal na hawak ang watawat ng China at tinawag nila ito bilang show of sovereignty. Pero mabilis na sumagot ang Pilipinas. Noong linggo, nagpadala ang Maynila ng mga tauhan sa mga nasabing sandbar. Dumating dito ang Philippine Navy, Coast Guard at kahit ang National Police. Ayon sa kanila, nadat na nila doon ang isang barko ng Chinese Coast Guard at 7 sasakyang dagat ng Chinese Maritime Militia na iligal na nananatili sa lugar. Matapos nito, lumabas ang isa pang larawan kung saan 5 opisyal naman ng Pilipinas ang nagtaas ng pambansang watawat sa isa sa mga puting sandbar. Pagsapit ng linggo ng gabi, naglabas ng pahayag ang China tungkol sa larawan na inilabas ng Pilipinas. Ang mga aktibidad ng China para sa pagtatanggol ng karapatan at pagpapatupad ng batas sa lugar na iyon ay isinasagawa namin alinsunod sa batas. Layunin nitong kontrahin ang mga ilegal na pagdaong ng Pilipinas at iba pang mga kilos ng paglabag at provokasyon. Habang patuloy naming pinangangalagaan ang pambansang teritoryo at soberanya, at tinitiyak na ang bahura ay mananatiling walang nakatira at walang pasilidad.
Ang pinakabagong insidenteng ito sa mga pinag-aagawang katubigan ay nagbabanta ng lalo pang paglala ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Nagsisilbing pagsubok din ito sa administrasyon ni Donald Trump dahil ang Estados Unidos ay mutual defense ally ng Pilipinas. Kahit pabago-bago ang pananaw ni Trump tungkol sa pagtatanggol sa mga kaalyado, ang kanyang gabinete ay binubuo naman ng mga matitinding kritiko ng China. Hayagan nilang binabatikos ang lumalawak na ambisyon ng China sa rehiyon ng Indo-Pacific. Mahalaga rin ang timing ng pinakahuling insidenteng ito dahil kasalukuyang isinasagawa ng US at Pilipinas ang kanilang taunang military exercise na tinatawag na Balikatan, kung saan humigit kumulang 17,000 katao ang kalahok ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpaputok ng mga missiles mula sa US Marine Air Defense Integrated System sa baybayin ng Hilagang Pilipinas. Kaya ngayon, tila umaakto na naman ang China sa nakasanayan nitong gawin, ang galitin at inisin ang Pilipinas. Pero kung may ipinahihiwatig man ang mga photo ops na ito, yan ay ang katotohanan na hindi na kayang ibuli pa ng Beijing ang mga Pilipino. Darating sila at babawiin ang dapat ay kanila. Sa ibang balita, China, susuportahan daw ang Pakistan laban sa India? Interesante daw ngayon ang papel ng China sa issue ng Pakistan at India. Sa isang banda ay mayroon silang tinatawag na Iron Brotherhood sa bansang Pakistan, at sa kabilang banda, sinasaayos rin ng China ang relasyon nila sa India sa gitna ng nagaganap na trade war sa Amerika. Pero tanong ng marami, alin sa mga ito ang importante sa China? Susuportahan ba nito ang Pakistan o magpapakitang tao lamang at didistansya sa gulo? Noong nakaraang linggo, mabilis na kinundina ng China ang madugong terrorist attack sa Pahalgam sa India. Kasunod nito ay nanawagan ang China na pahupain ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. At bukod dito, suportado din ng China ang panawagan ng Pakistan na magkaroon ng patas na investigasyon tungkol sa insidente. Hinimok din ng China ang dalawang bansa na bawasan ang kaguluhan. Bukas ang China sa lahat ng mga hakbang na makatutulong para mapakalma ang kasalukuyang sitwasyon at sinusuportahan din nito ang isang patas na investigasyon sa lalong madaling panahon. Bilang kapitbahay ng India at Pakistan, umaasa ang China na magpapakita ng pagpipigil ang dalawang bansa at magkakaroon ng patas na mapagkakasunduan. Mayroong malaking strategic at financial investment ang China sa Pakistan. Sa katunayan, vassal state ang turing ng China sa bansang ito. Noong linggo, nakipag-usap ang foreign minister ng China sa kanyang counterpart sa Pakistan. Isang pag-uusap na hindi pa ginagawa ng China sa foreign minister ng India. Bukod pa rito, tinutulungan ng China ang Pakistan sa United Nations Security Council. Noong nakaraang araw, nagpasa ng resolusyon ang konseho at ayon sa ulat, binawasan daw ng China ang bigat ng orihinal na bersyon. Sa unang draft ng nasabing resolusyon, nanawagan ang Security Council na makipagtulungan sa India. Pero dahil sa China, napalitan ang dokumentong ito at sinabing makipagtulungan na lamang sa wastong panig. Nawala sa nasabing dokumento ang pakikipagtulungan sa India. Malinaw umano na kumilos ang China para baguhin ito. At hindi anya ito nakakagulat dahil ang Pakistan ay tila isang Silk Route colony para sa China, habang ang India ay isa namang kakumpetensya, isang bansa na may malaking populasyon at potensyal na hamon laban sa China. Kaya ang suporta ng Beijing sa Pakistan ay hindi na isang bagay na nakakagulat. Ang China ang pinakamalaking supplier ng mga armas ng Pakistan. Mula 2020 hanggang 2024, 81% ng mga armas na inaaangkat ng Pakistan ay galing sa China. At mula 2015 hanggang 2019, nasa 74% naman ang dami nito. Hindi na ito bago dahil simula pa noong dekada 90, ang China na ang pangunahing supplier ng armas ng Pakistan. Kasama na rito ang mga advanced na sandata tulad ng kauna-unahang spy ship ng Pakistan, ang Rizwan. Halos 600 VT-4 battle tanks,
at 36 na J-10 fighter jets ang nabili ng Pakistan mula sa China. Ayon pa sa mga ulat, interesado rin ang Pakistan na kumuha ng halos 40 unit ng 5th generation fighter jets ng China, ang J-35A. Sa madaling salita, inaarmasa ng China ang Pakistan at kailangan ng Islamabad ang mga armas at tulong ng China para labanan naman ang India. Kung pagbabasihan ang mga dokumento, walang pakialam ang China kung lumalaman ang tensyon sa pagitan ng Pakistan at India. Sa katunayan, may issue din ang China pagdating sa mga borders na inaangkin ng India. Simula pa noong 2020, may nagaganap na standoff na sa pagitan ng China at India. Pero kung magiging abala ang India sa Pakistan, posible na hindi nito matutukan ang mga issue sa China. At yan nga ang gustong mangyari ng Beijing. Ito rin ang itinuturong dahilan kung bakit may political support ang China sa bansang Pakistan. Pero ang tanong, susuportahan din kaya ng China ang Pakistan pagdating sa puwersang militar? Sa ngayon ay hindi patiyak ang sagot sa tanong na ito dahil kailangan pa ng China ang bansang India. Mas prioridad ng China ang nagaganap na trade war laban sa US. Umaasa ang China na makakakuha ito ng suporta sa India laban sa Amerika. Dahil dito, hindi pa panahon para bigyan ng tulong militar ang Pakistan sa problema nito sa India. Bagaman binibigyan ng China ng armas ang Pakistan, ito ay hindi dahil tinutulungan ng China ang mga Pakistani. Ang totoo, ginagamit ng China ang Pakistan para gawing abala ang India sa ibang bagay. At yan nga ang nangyayari ngayon. Pero dahil sa trade war ni Donald Trump, kinukonsidera ngayon ng China ang maayos na relasyon sa India. Halimbawa nito ay ang nangyari sa Brazil kung saan nagtipon-tipon ang mga bansang kasapi ng BRICS pero hindi nakadalo ang India dahil sa tensyon nito sa Pakistan. Layunin ng pulong ng BRICS na tutulan ang trade war ni Trump at suportahan ang free trade. Malakas ang boses ng India sa mga ganitong usapin kaya't mahalaga ito sa China. Sa madaling salita, hanggang bibig lamang ang suportang maibibigay ng China sa Pakistan. Pero dapat din umanong maghanda ng India dahil nananatili pa rin ang katotohanan na ang sandatang ginagamit ng mga Chino at ang mga sandatang ginagamit ng mga Pakistani ay parehong galing lahat sa China. Kaugnay pa rin ng mga balitang ito, napaulat na inactivate na ng Pakistan ang kanilang mga pangunahing airbase sa Northern Command, kabilang ang airbase ng Swat at Skardu. Ang paghahandang ito ay kasunod ng tumitinding tensyon sa India matapos ang nangyaring terrorist attack sa distrito ng Pahalgam na pumatay ng nasa 26 na katao. Ayon sa mga ulat, nakita ang Pakistan Air Force na nagsasagawa ng mga sortie gamit ang mga fighter jets. Kasabay nito, inumpisahan din nila ang mga military exercise sa Southern Air Command na kung tawagin ay Zerb-e-Haidari. Sakop ng Southern Command ng Pakistan ang 5 pangunahing military base kung saan 4 dito ay nasa lalawigan ng Sindh. Ang Sindh ay may higit 700 kilometro ng land border malapit sa India at konektado rin sa estado ng Gujarat sa India. Dahil dito, tinitingnan ang lugar na ito ngayon bilang mahalagang lokasyon kung sakaling sumiklab ang gera. Inaasahan na sasali sa 3 araw na air warfare exercise ang mga fighter jets tulad ng US-made F-16 at mga Chinese-built JF-7 at J-10C. Nag-airlift din ang Pakistan ng mabibigat na kargamento ng bala patungong southern bases gamit ang C-130 aircraft. Kalahati ng fleet ng J-10C ng Pakistan at ilang F-16 ay ipinadala na rin sa lugar na ito. Layunin ng mga armas na ito na depensahan ang lungsod ng Karachi at palakasin ang combat readiness ng Pakistan. Bukod pa rito, ayon sa mga source, isang Turkish Air Force C-130 ang dumating din sa Karachi na may dalang kagamitang pandigma. Bahagi pa rin yan ng mas malawak na defense cooperation sa pagitan ng Pakistan at Turkey. Dagdag pa rito, 6 na Turkish C-130 planes ang lumapag sa isang military base sa Islamabad. Bukod sa Turkey, nagpadala rin siyempre ang China ng mga armas sa Pakistan. Ayon sa mga source,
Kakarating lang daw ng mga PL-15 missiles galing sa China. May maximum range ito na 200 km, doble ng lumang PL-12 systems. Matatandaan na noong 2019, mabilis na nagpadala rin ang China ng PL-12 missile sa Pakistan. Pero ngayon, ang buong fleet ng JF-17C aircraft ng Pakistan ay lalagyan na ng PL-15 missiles ng China. Samantala, nananatili namang matatag ang India. Naka-high alert ngayon ang mga Rafale, Sukhoi 30 Mk-1 jets at iba pang makabagong missile systems. Malinaw na sinasabi ng India na anumang kapangahasan ng Pakistan ay tutugunan nila ng mas malakas na puwersa. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.